So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, i-unbox na rin natin finally yung in-order natin sa online na Honor X6C. Maganda kaya to? Tara, check natin. So yan, another budget phone na naman ang ating i-unbox, and this time ito po yung bagong labas sa Honor X6C. So medyo nakakabulol talaga yung pronunciation nito. Nung binili ko nga ito, pronounce ko dito Honor XCC. Honor X6C. So pag mabilis, nakakabulol. Pinili nating color is yung Moonlight White, and ang SRP na itong smartphone na to, nasa 6,100 for the 6GB 128 at 7,000 for the 6GB 256. Ang magandang balita dito sa ating view products, makukuha nyo lang ng bagsak presyo itong Honor X6C. Usually, nasa 5K na lang siya. Pag in-apply nyo pa yung ating special voucher up to 1,000 pesos off. Kaya nung pang inintay nyo mga ka-J-Vlog, dyan lang kayo bibili sa ating view products dahil mura at bagsak presyo lang ang Honor X6C dyan sa online with our special voucher. So, yun nga, ang nakuha nating storage is yung base lang. 6GB 128 ang ating itatakel. So, tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo ko i-unbox itong Honor X6C. So, ito yung box ng Honor X6C. Ayan siya. So, Moonlight White yung napili nating color, pero lahat ng box, ayan, mint green yung lumalabas. So, open na natin to. At kung interested nga kayo bumili ng sobrang mura na Honor X6C, nandito yan sa ating view products dahil meron po special voucher na naghihintay para sa inyo pag bumili kayo dyan sa ating product link. So, ayan na. Honor X6C. Medyo nabubulol ako pag pronounce yan. So, meron tayo ditong Honor Supercharge. Ito yung Type-C cable niya. So, present si paring brick. Nandito si Baby SIM Eject tool. And of course, present si Maring Jelly Case. Ito yung Honor leaflet natin. So, yun na si Maring Jelly Case, present sa ating unboxing video. And syempre, let's proceed na dito sa Honor X6C. So, check na natin yung color niya in Moonlight White. So, in 3, 2, 1. Uy. So, very premium looking to for a price sa below 6,000 pesos sa online. Napakamura mga idol. Ganda. So, polycarbonate. Pero tignan nyo, may design yung kanyang back cover. Pag Honor smartphone talaga, ang gaganda ng design. Even yung mga budget nila ngayon, sobrang ganda ng design. So, meron tayong flash, camera. Dito sa right side is yung power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is yung SIM tray and microphone. Dito naman is, I don't know kung ano to. Parang siguro action button to. Tignan natin mamaya. Sa baba is the 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at speaker grills. And sa bibili ng smartphone na to, ayan, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin si Honor X6C. Ayan. Honor powered by Android. So, habang nag-open, kabit natin si Jelly Case. Ayan, napakaganda na itong smartphone na to pagdating sa design, no? So, setup ko muna to, balik ako kayo. So, yan, na-setup na natin ng Honor X6C. So, syempre, maganda naman dito yung display niya, mga idol. So, HD+, 720p. Ang maganda dito sa Honor is naka-punch hole display na siya. Ayan. In fairness, mataas din naman yung brightness niya or yung nits of brightness niya. So, meron din siyang AI. Mobile assistant pala tong gilid na to. Ayan, para siyang shortcut button. Pwede nyo siyang i-turn on yung flashlight. So, para siyang shortcut button. Display and brightness niya. So, let's see yung refresh rate. Naka-dynamic siya up to 120Hz screen refresh rate siya. And to balance smoothness and battery life, naka-dynamic na lang tayo. Check natin yung phone. About phone tayo. So, naka-Magic OS 9 siya, Honor XC6. 6GB of RAM plus 6GB of extended RAM, MediaTek Helio G81 Ultra. 107GB na available storage out of the box. Ayan. Mga J-Vlog na-unbox na natin ng Honor X6C. Next is gusto ko talakayin yung first impression hands-on ko din sa smartphone na to. So, na first impression ako na siya nung
kakalabas niya lang, yung wala pa siya or hindi ko pa hawak yung unit. Ngayon, hawak ko na yung unit, syempre, if first impressions ulit natin siya based sa aking actual use ngayon. So, unang-una, pag-usapan natin yung display. So, nakakalungkot lang, it's TFT LCD display. Pero hindi ko naman ramdam yung pagka-TFT niya compare sa mga Samsung devices before na parang wash out yung mga TFT. Dito, since mataas kasi ang nits of brightness nito, parang hindi mo ma-feel na TFT siya. Maganda naman yung overall display nitong smartphone na to. At yun nga, ang importante, mataas yung nits of brightness. Kaya sa mga consumers natin na naghanap ng device na gagamitin nila sa work nila, for example, sa mga motor taxi riders natin, maganda pong i-recommend itong Honor X6C sa kanila kasi, kumbaga, when it comes sa gagamitin nyo outdoor, makikita nyo pa yung display nito dahil mataas yung nits of brightness niya. At naka 120Hz screen refresh rate pa itong smartphone na to. Up to lang siya. So, merong instant na naka 60Hz siya, 90Hz kasi up to 120Hz screen refresh rate lang itong smartphone na to. So, overall display, maganda naman siya for me, kahit na TFT siya. Next is yung operating system. So, Android 15 siya out of the box with Magic OS 15 and with Magic OS 9. So, to be honest, medyo new pa lang ako sa mga Magic OS. Pero maganda naman yung user interface niya. Very ano naman din siya. Kumbaga, konti lang yung mga, wala naman din siya ganong mga bloatwares. Konti lang, kumbaga, compare sa Xiaomi na sabog yung cellphone mo sa bloatware. Dito, konti lang naman, few. And when it comes sa OS niya, para siyang, OS ng Huawei. Kasi siyempre dati ang Honor at yung Huawei, sister company yan, para naghiwalay na sila kasi siyempre wala ng Android ng Huawei pero itong Honor meron pa rin. So ayan siya, okay naman. Yung Android 15 niya out of the box and hopefully next year, ma-update pa rin itong Honor X6C. Wala pa tayong any history when it comes sa OS update ng Honor pero malay natin, ma-update to sa mga OS update din. Hindi natin sure pa. Next, yung chipset. So, sa chipset, when it comes sa price na 5K MediaTek Helio G81 Ultra is perfect fit naman siya. Maraming, alam ko, ang dami na naman magko-comment na basura ang G81 Ultra. Gets ko kayo kung nakuha nyo yung smartphone ng 10K, 7K, yes, hindi talaga perfect fit ang G81 Ultra. Pero pag nakuha nyo ng 5K, 6K, medyo 50-50 tayo sa 7K neto na 256 G81 Ultra. Kaya pag nakuha nyo to ng mas mura tulad ko, nakuha ko siya ng 5K, medyo mas sulit naman ng G81 Ultra for its price point. So, abangan nyo lang din yung full game test natin din sa smartphone na to at itatry natin siya sa mga iba't ibang laro. Next, sa camera niya. So, sa camera niya, isa lang po talaga gumagana dyan at dalawa lang talaga. Ito lang. Ito is design at ito ay flash. Ito lang siya, 50 megapixel main camera. At syempre sa ating full review, ika-camera test din natin itong smartphone na to kaya stay tuned lang. So syempre pag malayuan ni ibang consumer sa akalain, apat ang lente nito pero in reality, isa lang po talaga ang lente ng Honor X6C. Next is, yun nga, ang tawag pala dito sa button na to, akala ko parang action button nila is AI button. So itong AI button is very very helpful naman. So pag click niyo yan, meron tayong mga shortcut key dyan. O diba? Tapos pag dininan nyo pa siya, lalabas yung Google Lens. O, diba? So, malaking rin naman, tulong, kumbaga, itong AI button. Hindi siya big feature, pero malaking tulong din naman siya kahit papaano. So, sad to say, itong smartphone na to ay single speaker lang siya dito. So, sa ating full review, itatry din natin ang speaker nito. Sana naging dual steer na lang siya. Pero malay natin, mataas ang kanyang volume. Walang up to beyond 100% eh. So, 100% lang yung volume niya. Next, mga ka-J-Vlog, sa kanyang battery. Sa battery is 5300 mAh. Ito malupit dito yung fast charging rate niya, mataas. 35 watt fast charging itong Honor X6C. So, kumbaga, in less than 1 hour lang, full charge yun na yung malaking battery capacity na itong smartphone na to. Pero syempre, sa game test natin, sa full review natin, i-share ko yung thoughts and opinion ko or yung paggamit ko dito sa Honor X6C when it comes sa kanyang battery performance. And syempre, next naman is yung IP rating. Protected to ng IP64 water and dust resistant. Again, hindi po to pwedeng malublob sa tubig. Pwede lang siyang matalsikan ng tubig with certain pressure. At nakikita ko yung mga ibang marketing getup ngayon is nilulubog ang mga IP64 and IP65. Hindi po pwede yan. Mga splash resistant lang po yan or water resistant siya na splash. And meron po mga water resistant na pwede malublob sa tubig yung mga IP67 pataas. Kaya maganda maging aware. At I think yung Honor X7D neto is meron din siyang bago, di ba? I think sa October 14 yan. I think IP65 yun, pero minamarket nila na lulublob sa tubig yun. For me, hindi siya advisable talaga ilublob sa tubig. Kahit i-search nyo, ang mga ingress protection, splash lang po ang pwede dyan. Pero minamarket ng Honor
sa Honor X7D is nalulublob siya sa tubig. So again, maganda na maging mapanuri tayo sa mga smartphones natin, especially sa mga water protection nila. Ito po ay splash resistant lang. So yun next is yung design. Syempre sa design is very premium for its price na 5,000 pesos. Again, napakaganda niya, lalo na itong moonlight white niya. Kaya kung interested kayo dito sa Honor X6C, ilalagay ko po yung link niya dito sa ating product link. Dito na lang kayo bibili. Abangan nyo na lang po yung full review, game test, and 5 reasons natin dito sa smartphone na to.